Konnichiwa, meus amores. Tara, samahan niyo kung igala yung mga bata. Na kami ng Iyon, Chaya. Malapit lang yan sa bahay namin. Hindi namin sinama si Rafael. Kasi yung batang yun hindi mapirmi sa isang lugar, sa isang posisyon. Baka kasi kamukat-mukat nito, umuwi kami agad. Hindi rin namin kasama yung asawa ko. Umaga na rin kasi siya nakauwi kanina. Kawawa naman kung gigisingin ko. Although sabi niya sasama daw siya, pero narinig ko kasi humihilig pa siya. Ang sarap-sarap ng tulog. Ayoko naman siyang gisingin, kawawa naman, pagod na pagod sa trabaho araw-araw. Hindi nga siya masyadong nagde-day off eh. Magde-day off lang yan pag tipong sobrang lakas ng ulan o kaya sobrang sama ng pakiramdam niya. Actually, kahit may sakit yan, wala, nagtatrabaho pa rin. Dito kasi sa Japan, kailangan kayod marino, kayod kalabaw, lalo na kami, malaki yung family namin. Ang dami namin anak. Hindi namin plinano na magkaroon ng 4 na anak. I mean 5. Yung panganay ko kasi nasa Pilipinas. Siyempre, wala naman kami magagawa. Kaya ngayon, sobrang nag-iingat kami. Ayoko nang masundan kasi yung bunso ko. Ay nako, nakakapagod. Pero at the same time, masaya din yung bahay namin kasi sobrang ingay ng mga bata. And thankful kami na kahit na ganito, ang ingay namin, ang ingay ng mga bata, ang dami-dami nila. Wala naman nagkakasakit sa kanila. Tsaka sobrang good provider talaga yung asawa ko, kaya no questions asked. Hindi ko talaga siya iniingayan or parang ano bang tawag dun? Yung, di ba kasi minsan yun sa mga asawang babae, pagka yung kahit na mabait si mister, tapos good provider, nagger pa din. Masyadong mahigpit, kumbaga parang lahat napapansin. Well, ako naman, pag nasa bahay, talagang I make sure na may pagkain siya, lahat ng kine-craves, hindi naman sa lahat. Alam mo yun, yung pag nag-crave siya ng pagkain, ng matamis, ng maalat, ng maasim, ihahanda ko sa kanya, ibibigay ko sa kanya yan. And kapag papasok siya sa trabaho, I make sure na meron siyang babaunin. Siyempre, usapan kasi namin, budgeted ang pera namin every month since ngayon, siya lang yung nagtatrabaho. Lahat ng kinakain namin sa bahay, as in ako, lahat gumagawa. Sobrang minsan lang kaming bumili ng like ice cream sa labas. Kasi pati ice cream, ginagawa ko din yan. Yung cakes, lalo na yung tinapay. Ang lakas kumain ng mga tinapay ng mga anak ko, grabe. Kaya pinag-aralan ko talaga yung napakalambot na tinapay na nabibili sa supermarket. Yung cakes na gagawa ko, I make sure na yung mga pagkain ng mga anak ko na pwede naman gawin ko na lang sa bahay. Merong stock kami sa bahay talaga. Kasi mas nakakatipid pag ikaw mismo yung gumagawa. Kung yung dati, yung sa budget namin ng grocery, since marami yung mga anak namin, 5-8 lapad kami sa isang buwan. Actually, expenses lang ng mga anak ko. Kung iisipin, sobrang gastos. Magastos talaga. Kasi yung asawa ko, hindi talaga niya tinitipid sa pagkain yung mga anak ko. And then, pagka lumalabas kami, namamasyal kami, kumakain kami sa labas. Yung 2 pa kami nagtatrabaho, hindi namin pinapansin yung babayaran namin sa pagkain or sa pamamasyal. In short, talagang magastos kami. Ganyan nga eh, pagka pumupunta kami dito sa Iyon, gastos namin yan siguro 2 lapad. Malaki na siguro, kasama na yung pagkain na rin namin, 3 lapad. Kasama na dyan yung pagpili ng kung ano yung gusto nila, pero limited. Hindi pwede sa akin yung kung anong gusto mo, kukunin mo, tas ibibigay namin. Hindi ganun. Meron kaming limit sa mga bata. Like, kapag pupunta kami ng Daiso, kahit na 100 yen lang yan, pag sinabi kong 2 lang or 3 lang, yun lang dapat ang kukunin mo. Hindi pwedeng worth 500 yen isa. Kailangan 100 yen isa. Yung asawa ko yung bigay na kahit na 1,000 or 2,000 yen yan,
bibigay at ibibigay niya talaga. Hindi pwede. Ngayon, nagbago na kami. Lalo na yung struggles namin nung nagkaroon ako ng business. Gusto lang naman namin na magkaroon ng malaking ipon. Siyempre, gusto namin maging mayaman. Pero nagkamali ako. Na-mismanage ko rin kasi yung pag-handle ng lahat ng expenses sa mga staff ko. Pero, well, wala na kami magagawa dun. Na-experience na namin, lesson learned na rin. So, yun yung naranasan namin. And natuto ako mag-budget, natuto ako magtipid. Although, dati pa akong kuripot sa sarili ko. Pero pagdating sa mga anak kong gastos ko. Pero yun nga, natuto na ako. Hindi ko binibigay lahat ng gusto nila unless pagtatrabahuhan nila. Pagtatrabahuhan, di ba? Kikilo sa bahay, gagawa ng assignments na hindi ko kailangan sabihin. Bawat kilos nila, meron niyang lista. Yan si Maria kapag pag-uwi ng bahay, pahinga konti, maggagawa na siya ng assignments niya. Yan afternoon, papahinga lang ng konti, then magliligpit na siya yan sa kwarto niya. Nakikita ko yan lahat, nililista ko. And then sa bawat kilos nila, meron silang 100 yen na ibibigay ko, ilalagay ko sa alkansya nila. And then every Sunday or kapag ka nagkayayaan lumabas, gagastosin nila yung sarili nilang pera ngayon. Hindi kami yung magbabayad. So kaya kung ano yung pera nila, yun lang yung dapat na ibibili nila. Hindi kami mag-aabono. Pero yan, yung mga pagkain, like gusto nilang kumain gusto nilang bumili ng tinapay sa Mr. Donut, or gusto nila ng chocolate, gusto nila ng juice. Basta pagdating sa pagkain yan, ako magbabayad niyan. Pero hindi siya sobra. Limit lang din kasi lalo na tong si Gabriel, pag sinabi niyang gusto ko kumain ng ice cream, syempre pupunta kami ng ice cream, then makakita siya ng yung milk tea, tapioca, yung lalo na pag merong masarap tignan na chocolate flavor pa, hindi pwede, kailangan isa lang. And ngayon kapag aalis kami, mamamasyal kami, ganyan, pag-uusapan muna namin kung ano yung ibibili namin. Tsaka saan kami kakain? Hindi naman, kasi usually hindi kami kumakain sa mamahaling restaurant dito. Wala. Kasi yung mga anak ko, yung kung anong gustong kain, hindi naman sila makain sa labas, yung sa restaurant. Mas gusto nga lang nila yung parang nasa, yung turo-turo, yung nasa labas. Tsaka hindi kami, pag nasa mall, hindi kami pumupunta sa mamahalin, yung mga may mga tatak na yan. Wala lang. Pero tinitignan namin na kung meron kaming mapupuntahan na like maliit na park na pwede nilang paglaruan tapos libre lang, doon na lang muna kami. Kasi kahit naman libre lang din yung sa may mall, bata may enjoy, 'di ba? Mag-e-enjoy pa rin sila kahit papaano. Saka itong mall na malapit sa bahay, marami naman din maganda dito. Malaki pa. Merong libreng palaruan. Meron din game center na minsan lang namin puntahan. Pumunta kasi kami, napakagastos sa game center. Papapalit pa kami ng tigwa 100 yen. Minsan kasi lalo na yung meron pa akong trabaho, dalawa pa kami nagtatrabaho ng asawa ko, gumagastos kami ng 1 lapad, 2 lapad sa game center. Ay nako, ayoko na maulit yun, sayang ang pera. Ipambibili ko na lang ng mga toys. Although yung iba kasi yung parang satisfaction na makakakuha ka, yung lalo na dun sa UFO machine, makakakuha ka ng toy. Pero wag ka, makakagastos ka dun ng 3,000 yen, 5,000 yen, para lang dun. So, since natuto na since natuto na ako, ay nako, wag na, bumili na lang tayo, mag-shopping na lang tayo. Ibili na lang natin yan sa Seria o kaya sa Daiso. Mas marami pa kayong mabibili dyan, di ba? So, as you can see, yung pinupuntahan namin dyan, puro naka-sale, puro mumurahin. Naka-jackpot nga ako ng isang malaking conditioner pack, yung Pantene, worth 2,000 ata pag binili sa iba. Pero dyan nakasale lang ng 700 yen. O diba, panalo. Hindi dapat ako bibili dyan Sinabi kasi ni Kulot na, Mami, wala na tayong conditioner. Okay, fine.
ugali ko kasi na kailangan ubos muna bago ako bumili. Minsan hindi rin siya maganda. Tsaka, ang maganda rin dito sa akin hindi ako mahilig sa makeup, yun sa mga, yung maintenance, yun sa mga cream na yan sa mukha. Na kasi ako parang everyday magpupunas, magpapahid ka. Although meron naman ako yung sa cleanser, ganyan, sa cream. 3 klase, hindi, 2 klaseng cream lang yung gamit ko. Moisturizer lang, tsaka anti-aging, diba? Siyempre, matanda na ang person. Alam mo yan, yung time na to, tinanong ko yung 2 bata, saan yung gustong kumain? Kasi meron dyan na ramen na mura lang din, tapos may KFC, may McDo, tapos meron pa sa gilid na iba-ibang restaurant. And then sabi ni Kulot, Mami, parang gusto kong kumain ng takoyaki. Sabi ko, sure ka ba, takoyaki? Takoyaki, tapos itong si Gabi, onigiri. Hindi ba kayo nagugutom? Siyempre, kakain tayo ng maayos na pagkain. Si Maria, sabi niya, hindi naman siya masyadong gutom. Tsaka marami kasi akong pagkain sa bahay na ginawa. Sabi niya, Mami, wag na, takoyaki na lang. Kasi yan yung hindi mo ginagawa sa bahay. Tapos itong si Gabi, tinanong ko, onigiri ang tinuro, okay, fine. So yan, di ba? Tipid. Naririnig ko silang mag-usap na sinasabi ni Maria kay Gabi na hindi tayo pwedeng bumili ng hindi natin kailangan. Kailangan, bibili tayo ng kailangan lang natin. Kasi parang meron sinabi si Gabi na gusto niyang bilhin. So sabi naman ni ate na kapag tapos na yung bayarin ni Mami tsaka ni Papay, siguro pwede tayong humiling kung anong gusto nating bilhin next time. O kaya kilos tayo sa bahay, maglinis tayo. O kaya babantayan natin yung mga kapatid natin maliit. Para bibigyan tayo ni Mami ng 100 yen. Yung narinig ko na yun na parang wow. Nakakaiyak. Meron din palang nagagawa yung pagiging bungangera ko sa kanila. Tsaka lagi ko silang tinatanggihan. Kasi lalo na pagka may mga gusto silang bilhin na sinasabi ko sa kanila na hindi dahil gusto nyo, kailangan ibibigay namin ng daddy nyo. Pinas ko silang pinapangaralan and hindi ko alam na nakatatak na pala din sa utak nila yan, lalo na kay Kulot. Yung araw na to, sobrang nag-enjoy kami and at the same time, ang saya ng puso ko. Grabe, thank you Lord talaga. So ayan, inaantay na namin yung asawa ko. Excited na kami umuwi, pagod na. Until next time, ciao!